Ito na nga pala ang part 5 ng ating munting business. Hindi naman sa pagmamayabang guys, marami nga pala nasasarapan sa aming tinda. Kaya naman kaliwat kanan ang umu-order sa amin para magpa-deliver. Nagpapasalamat nga din pala ako sa ating mga kaibigan na tumatangkilik ng ating mga produkto. Kahit pabarya-barya nga lang ang tubo dito, at least kumikita tayo. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala guys ay magbubukas na naman tayo ng tindahan. Maaga nga pala ako na malengke para mamili ng ating mga paninda. Nag-i-stack na nga pala ako sa rep ng paninda dahil madali itong nauubos. Nagsalang na nga rin pala ako ng pugo para sa ating kwek-kwek. Ako na nga rin pala gumagawa ng sauce ng ating mga paninda. Medyo gamay ko na nga ito at napapabilis na ang aming gawain. Ito nga pala ay natutunan ko sa YouTube. Nilagyan ko nga pala ito ng twist para kahit paano ay maiba naman. Basta marunong ka sa kusina at meron kang masarap na panlasa, pwede na yun. Bata pa nga lang ako guys, mahilig na talaga akong magluto. Kaya naman itong ating sauce ay medyo espesyal dahil sa ating version. Naglagay nga pala tayo dito ng iba pang ingredients para lalong sumarap. Ako na nga rin pala guys gumagawa ng ating pang-coating sa kwek-kwek. Kailangan lang ng asin, paminta at harina. Pagkatapos food color at eto na ang kanyang kakalabasan. Tandaan nga pala natin kapag gusto maraming paraan. Kapag ayaw maraming dahilan. Bali guys, bestseller din pala itong aming siomai. Napakasarap nga pala nito lalo na kapag merong chili oil. Madali nga rin pala nauubos itong aming mga fishball. Bukod kasi sa napakamura na masarap pa. Alas 4 na nga pala ng mga oras na to kaya marami nang bumibili. Karamihan nga pala sa mga customer namin ay for delivery. Napakaganda nga pala ng kitaan dito lalo na kapag weekends. Nasa bahay lang kasi ang mga tao at gusto nilang kumain ng kumain. Karamihan nga rin pala sa customer namin ay mga kabataan. Itong paboritong milkshake nga pala ang kanilang binabalik-balikan. Nilabas ko na nga pala ang motor natin na sa itong para mag-deliver. Kapag dito lang sa loob ng village namin ang deliver, walang shipping fee. Maliit lang kasi ang aming subdivision na madaling ikutin. Bali guys, 5 taon na nga pala sa atin si Itom. Napaka-smooth pa nga ng kanyang takbo dahil na rin siguro sa pag-aalaga. Nilalagyan ko pa nga siya ng kulambo tuwing gabi para hindi lang siya lamukin. Char. Bali guys, kumita nga pala tayo sa ating unang delivery ng 60 pesos. Kahit barya nga ito kapag pinagsama-sama, dadami din sila. Nagdadala na nga rin pala ako ng panukli para hindi na tayo bumalik. Sa atin nga palang pangalawang delivery, kumita tayo ng 80 pesos. O diba guys, kahit paano hindi na masama. Madami nga rin palang umorder ngayong araw ng cheese steak. Ito nga pala guys ay homemade na gawa ni Aling Regina. May 4 pang umorder ng mga kwek-kwek. Mabuti na nga lang meron ng baksi itong para sa pagde-deliver. Hindi na nga pala ako mangangamba na matapon ang ating mga paninda. So paano guys? Tara! Mga mekaniko nga pala ng motor ang ating deliveran. Doon ko nga pala dinadala si Itom kapag merong sira. Mabuti na nga lang mabilis tayo at hindi tayo na late. Big shoutout nga pala kay Boss Lorim na bumili ng ating paninda. Sana nga ay mag-enjoy kayo at kayo ay aking mabusog. Maraming salamat din pala sa pag-order na kanilang malulupit na mekaniko. At dahil sa aking pagbibideo nga ay muntik ko pa makalimutan ang kanilang mga bayad. Siguradong pag nagkulang nga ito ay mayayari tayo kay Aling Regina. Kahit konti nga lang pala ang nagiging tubo natin dito ay kahit papaano ay kumikita tayo. Kapag pinagsama-sama ko nga pala ang kanilang barya, tsak na ito kalalabasan. Kaya naman wala na akong masabi, hanggang dito na lang. Char. Bali guys, nagbadali na nga pala ako umuwi sa aming bahay. Dahil malapit na kasi ang Pasko, kailangan natin magkabit ng Christmas light. Dito ko nga pala siya ilalagay sa maliit na halaman. Ito na nga pala ang gagawin natin Christmas tree at lalagyan na natin ng Christmas light. Saktong-sakto naman magagabi na, kailangan ko na magmadali. Mas maganda kasi itong pagmasdan lalo na kapag sapit ng dilim. Hindi ko nga alam kung tama ba itong ginagawa ko dahil parang nasakal na ang halaman. Napakaigli lang pala nito pero kahit papano naman maganda ang kinalabasan. So paano guys, hanggang dito na lang. Paalam! Yeah!